Alamat ng bato, Christopher Molina. Noong unang panahon, binubuo ang mundo ng lupa, tubig, mga halaman at mga tao lamang. Isang araw, naglalakad sa isang gubata ng Beatinyong si Aban. Sa kanyang paglalakad, nakita niya ang napakagandang dalagang si Antonio malapit sa sapa. Siya ay nabagaling sa ganda nito. Si Aban ay napatitig ng matagal sa dalaga, ngunit naalala nitong kailangan niya na palang uwi. Sa pagsapit ng panibagong araw, pumunta uli siya sa kagubatan upang baka sakaling andun ang dalaga. At andun nga, nagmakilala si Aban at sinabi rin ng dalaga ang kanyang pangalan. Dahil sa naramdaman ni Aban na marahil siya yung may ibig na, inalam niya ang tirahan ng babae at lagi niyang dinadalaw ito. At minsan may dala pang mansanas. Lagi-lagi umuwi si Aban na may dinipis sa labi na pawang di mabura-bura. Lumibas na ang maraming panahon, araw at linggo. Dahil sa sobrang pag-usbong ng damdamin ni Aban kay Antonia, naisip niya na marahil kailangan niya ng magtapat. Pumunta siya sa gubat upang baka sakaling andun si Antonia. At andun nga ito. At sa kanyang pagpunta sa gubat, nakita niya ang isang lalaking pumunta kay Antonia. Kaya nagtago siya sa puno. Sinabi ng lalaking dumating kay Antonia, "Napagod ka ba sa paghihintay, mahal ko?" Narinig ito ni Aban at naisip niya na ito marahil ang dahilan kung bakit lagi nasa gubat si Antonia. Kaya tinanong niya ito pagsapit ng hapon sa bahay nito. At yun nga ang dahilan. Dahil sa umiibig si Aban, nagtapat ito kay Antonia sa bahay nito. Ngunit sinabi sa kanya ni Antonia, hindi siya ang laman ng damdamin nito. Dahil sa pagmamahal ni Aban dito, nagsikap siya upang makuha ang loob at atensyon at damdamin nito sa loob ng maraming araw at linggo. Isang gabi, pagpunta ni Aban sa bahay ni Antonia, sinabi nito ang kanyang inanaing, "Mahal na mahal kita at sinikap ko mabali ang atensyon at damdamin mo sa akin. Pwede ba ako naman ang maging laman ng iyong puso't damdamin?" Ngunit sinabi ni Antonia na matagal niya nang sinabi, hindi niya ito mahal. At kayang palitan ang laman ng puso't damdamin niya dahil may iba ng laman ito. Dahil sa galit ni Aban, nasabi niyang napakatigas ng iyong damdamin. Walang kasing tigas. Sana ang buong puso mo ay tumigas na ng tuluyan. Paglipas ng gabi, pinuntahan ni Aban si Antonia upang matpatawad sa kanyang sinabi. Kumatok si Aban ng kay tagal at walang nagbukas ng pinto. Kaya pumasok na lang ito sa inyo. Pagpasok niya, nakita niya si Antonia na di gumagalaw, di kumukurap, di kumitibo, at pawang naninigas ang buong katawan. Sa pagtataka, inalabit ito ni Aban at kanyang inuyog-uyog na pawang ginigising. Dahil sa ginawa nito, nabasag ang katawan ni Antonia. Kumalat at lumipad sa iba't ibang lugar. Ang mga piraso ay dumami, nag-iba-iba ang mga kulay at nag-iba-iba ang mga hugis. Naginagpis si Aban at nagpakamatay. Nagtaka ang mga tao sa buong daigdig kung ano ang bagay na kumalat sa kani-kanilang lugar. Nagsama-sama ang matatalinong mga tao upang malaman kung ano ito. Dahil hindi malaman kung ano ito, pinangalanan ito na bato ng isang matalinong guro at lahat naman ay sumang-ayon. Ang alamat ng bato ni Christopher Molina.